Ang isang trans woman ay nirerespeto na ngayon sa ating bansa. Sila ay matyagang nakikipagsapalaran para sa pamilya. Pero isang kasapi ng LGBTQIA community ang nakaranas ng hindi magandang pangyayari na naging sanhi ng pagkamatay nito. Isang trans woman na 26 anyos ang natagpuang walang buhay dahil sa pagkalunod. Ayon sa report, si Jennifer Laude ay wala ng buhay nang matagpuan at ito ay pinaghihinalaan na nilunod umano ng sospek hanggang sa lagutan nito ng hininga. Ang sospek ay taga-ibang bansa na nagngangalang Joseph Scott Pemberton. Maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Nagbabalik na muli ang inyong lingkod, ang LMNH TV, kung saan ay makakakuha kayo ng totoong impormasyon na kapupulutan ninyo ng aral. Kung kayo ay bago pa lamang sa aming channel, huwag nang mag-atubiling i-click ang notification bell at subscribe button para patuloy na makakuha ng update para sa ating susunod na crime stories. Ang mga susunod na larawan at impormasyon na inyong makikita at mapapakinggan sa video ito ay hindi angkop para sa mga batang manonood. Kung hindi may iwasan, patnubay at gabay ng magulang ang higit na kailangan. Si Jennifer Laude ay isang 26 anyos na engaged sa isang German national na nagngangalang Mark Susselbach. Noong taong 2014, ika-11 ng Oktubre, nung nagkaroon ng isang kasiyahan si Jennifer at ang kanyang kaibigan na si Barbie Gelviro. Ayon sa report, ang dalawa ay nagkayayaang uminom sa Ambience Disco sa Olongapo City. Doon nakilala ni Jennifer Laude ang white foreigner na kung tawagin. Ito ay ang kinikilalang suspect na si Joseph Scott Pemberton, isang 19 anyos na lalaki. Pumayag umano si Jennifer Laude na magpunta sila ng suspect sa isang maliit na hotel na tinatawag na Cell Zone Lodge. Ang kaibigan umano ni Laude ay nagpunta rin kasama ang mga kumpanyo nito. Ang iba nilang kasama ay pumunta na rin sa kanya-kanya nilang kwarto. Noong gabi din na iyon, naganap ang walang awang pagtumba sa biktimang si Jennifer. Ang biktimang si Jennifer Laude ay natagpuang walang buhay sa kwartong inukupan nila ng white foreigner na si Joseph Scott Pemberton. Ayon sa report, ang biktimang si Jennifer Laude ay natagpuang nakasubsob sa toilet bowl habang walang saplot sa katawan. Sa report, kinumpirma ng pulisya na si Jennifer Laude ay nagsuffer sa hematoma o maraming dugo, hemorrhage o bleeding, puro pasa at sugat sa katawan. Mga ka-brotherhoods, kalunos-lunos ang naging pagkawala ni Jennifer Laude sa kamay ng white foreigner. Hindi katanggap-tanggap ang sinapit nito nung gabing iyon. Matapos ang insidente ay nagsagawa ng medical legal sa biktima. Sa Region's Chief Medical Legal Officer na si Reynaldo Dave, si Jennifer Laude ay binawian ng buhay dahil sa pagkalunod. Dagdag pa sa report na imbis na air o hangin ang langhapin ni Jennifer ay tubig ang nakuha nito dahil sa pag-flush sa toilet bowl habang siya ay nakasubsob rito. Kinumpirma naman ng histopathological report by the Philippine Crime Laboratory Office na ang dahilan ng pagkamatay ni Jennifer Laude ay asphyxia due to drowning and strangulation. Ayon sa report ni Investigator Senior Police Officer 3 Tyrone Texon, si Jennifer Laude ay biktima ng matinding pagkabuhi. Huling nakitang buhay ang biktima noong ika-11 ng Oktubre kasama ang suspect na si US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, 19 anyos. Ayon sa mga testimonya, si Joseph Pemberton at ang tatlong kasama pa nito ay nagkakasiyahan sa kaparehong club kung saan nagpunta si Jennifer at ang kaibigan nito noong mag-aya ang trans woman na biktimang si Jennifer ng isang romansa bandang alas 11 ng gabi. Ang dalawang lalaki ay kasama ng kaibigan ni Jennifer Laude na si Barbie Gelviro or Mark Clarence sa tunay na pangalan. Ang biktimang si Jennifer Laude umano ang nagbayad ng kwarto. Hihingan umano dapat ni Barbie at Jennifer si Joseph
ng 1,000 piso. Ayon kay Barbie Galviro, si Jennifer Laude umano ang nagpaalis sa kanya sa kwarto. Inamin ni Pemberton na nakaramdam siya ng kakaiba pagkatapos siyang bigyan ni Laude ng isang romansang gamit ang bibig. Tinulak umano ng suspect na si Joseph Scott Pemberton si Laude dahil sa pagkasuklam. Sinampal umano ng biktimang si Jennifer Laude ang suspect sa pisngi ng malakas na halos masira ang pandinig nito at ito ang naging dahilan kung kaya't nakaramdam ng sobrang galit ang suspect sa biktima. Inamin ng serviceman na si Laude at ang biktima ay nagpalitan ng malalakas na suntok. Nailagay umano ni Joseph Scott Pemberton ang kamay nito sa leeg ng biktima hanggang bumagsak sila sa kama. Noong maramdaman na ng suspect na si Joseph Scott Pemberton na hindi na gumagalaw si Jennifer, dinala niya ito sa shower room at pinaliguan ng tubig. Hinayaan niya ang hubad na katawan ni Jennifer Laude sa toilet at umalis na para bumalik sa shift. Itinanggi ng suspect na si Joseph Scott Pemberton ang akusang nilunod umano niya si Jennifer Laude sa toilet bowl habang pina-flush ang tubig nito. May buhay pa rin umano si Jennifer Laude nung iniwan niya ito. Kinontra naman ang testimonyang ito ng kasama ni Pemberton na si Lance Corporal Jern Michael Rose. Inamin daw umano ni Joseph Scott Pemberton ang pagligpit niya sa biktimang si Jennifer Laude. Ang prosecutor kasama ang iba pang abogado na si Virginia Suarez at Harry Roque ay ang nagsampa ng kaso sa suspect sa pagtumba sa biktimang si Jennifer Laude. Ang gobyerno ay gumawa ng aksyon upang mahanap ang suspect na si Joseph Scott Pemberton dahil siya ay nagkasala sa batas. Si Pemberton ay sinampahan ng kaso na reclusion perpetua or imprisonment up to 40 years. Madiing itinanggi ni Pemberton ang nangyari, sa halip ay sinabi niyang self-defense lamang ang kanyang ginawa. Si Pemberton ay inakusahang guilty sa pagligpit sa biktima dahil hindi nito napatunayan na nasa peligro ang buhay niya sa kamay ng biktimang si Jennifer Laude. Ang naging desisyon ng Olongapo City Regional Trial Court or RTC Branch 74, Judge Rolin Guinness Avalde noong December 1, 2015. Si Pemberton ay convicted at guilty sa less serious crime ng pagkitil ng buhay. Siya ay sinintensyahan ng 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Pinagbayad din umano si Joseph Scott Pemberton ng kaukulang danyos na 4,605,250 pesos. Ang binayaran umano ni Joseph Scott Pemberton ay ang lost earnings ni Jennifer Laude at exemplary damages. Ibinaba ng trial court ang kaso ng suspect dahil ang prosecutor umano ay hindi nagtagumpay na mabuo ang qualifying circumstances of treachery, abuse of superior strength at cruelty na kinakailangan upang maisampa ang pinakamatinding kaso sa suspect. Si Pemberton ay nakainom umano nang itinumba ang biktimang si Jennifer Laude dahil sa naramdaman nito noong nalamang hindi tunay na babae si Jennifer. Sinubukan ni Pemberton na umapila at nagbaka sakaling pwede siyang magpiyansa habang wala pa ang pinal na desisyon ng korte. Noong March 2016, ibinaba ni Avalde ang pinakamataas na taong pwedeng makulong si Pemberton sa 10 taon. Ang Court of Appeals Special 16th Division noong April 3, 2017 ay pinagtibay ang RTC decision at nagbigay ng karagdagang 50,000 piso para sa damages sa pamilya Laude. Bumalik ng bansa ang fiancé ni Jennifer Laude pagkatapos mabalitaan ang pagkawala nito sa kamay ng white foreigner. Noong i-transfer si Joseph Pemberton sa Air-Conditioned Joint United States Military Advisory Group or JUSMAG facility, si Mark Susselbach at ang kapatid ni Laude ay nagpasyang makita ang biktima noong December 19, 2014. Nakiusap ang kapatid ng biktima na idirektang ikulong si Pemberton sa kustodiya ng Olongapo City Jail. Noong November 2015, dinismiss ng Korte Suprema ang petisyon.
kasagsagan ng pandemya taong 2020, ika-2 ng Setyembre, ang Branch 74 ng Olongapo City Regional Trial Court granted Pemberton's partial motion of reconsideration. Pinalaya na rin umano ang suspect na si Joseph Scott Pemberton mula sa pagkakakulong nito. Ayon kay Judge Rolin Guinness Abalde, si Pemberton ay nakakulong sa Armed Forces of the Philippines Custodial Center sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Natapos na raw umano ng suspect ang sentensya niyang 10 years, 1 month, and 10 days on account of his accumulated Good Conduct Time Allowance or GCTA. Ayon kay Harry Roque na ang paglaya ni Pemberton ay nagpapakitang malakas pa rin ang impluensya ng Estados Unidos sa bansa. Mga minamahal kong tagapakinig at tagapanood, lagi po nating tatandaan na dapat higit nating respetuhin ang sarili natin sa lahat ng bagay. Maging aware po tayo sa ating kahalagahan at importansya. Huwag po tayong basta-basta magtitiwala. Magsilbing aral po sana ang kwentong ito upang mas matuto tayong lahat at maiwasan ang ganitong pangyayari. Huwag sana nating hayaan na mapahamak pa tayo bago matuto. Ingatan po natin ang ating sarili dahil ang mga masasamang loob ay nandyan lang at matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, lamo na ha. Kayo mga pards, ano ang inyong reaksyon sa videong ito? Comment down below at ating pag-usapan. Kung may nais kayong itampok sa ating channel, i-comment nyo na rin sa ibaba. At sa mga gusto namang magpa-shoutout, ay huwag mahiyang mag-comment, ay iisa-isahin ko kayo. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Salamat po and God bless